Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, sandali lang. Ikaw, tagasan ka ba nanonood na yon? At anong oras na dyan sa lugar mo habang pinapakinggan o binabasa mo ito? Nakakatuwang isipin na kahit magkakalayo tayo ng probinsya, bayan o siyudad, iisa pa rin ang nararamdaman natin sa mga kwentong tumatago sa puso. Kaya huminga ka muna ng malalim, ayusin mong pagkakaupo mo, at samahan mo ako sa isang kwentong magsisimula sa hirap, lalalim sa sakit, at unti-unting magbubukas sa pag-asang hindi inaasahan. Sa isang masikip at mabahong eskinita sa gilid ng estero sa Quezon City, naroon ang isang hanay ng mga barong-barong na pinagtagpi-tagping yero, kahoy at lumang tarpaulin. Kapag umuulan, tumitulo ang bubong. Kapag tag-init, parang pugon sa loob. At kapag madaling araw, ang unang gumigising ay hindi ang tilawok ng manok, kundi ang tunog ng mga kariton, sigawan ng mga magtitinda, at alon ng amoy ng putik, usok at basura. Doon nakatira si Yandel Llorin, 12 anyos pa lamang, ngunit ang bigat ng buhay ay tila pang isang matanda na ang pasan. Payat siya, maiipim ang braso sa sikat ng araw at laging may bakas ng alikabok at kalawang sa kamay dahil sa araw-araw niyang pangangalakal. Ngunit sa kabila ng pagod na nakaukit sa mukha niya, may kakaiba sa mga mata ng bata. Isang tahimik na tibay at isang kabutihang hindi kayang patayin ng kahirapan. Madaling pa lang ay gising na siya. "Yandel, huwag ka nang maagang umalis kung wala ka pang kain," mahinang sabi ng kanyang ina na si Salve mula sa lumang banig sa tabi ng dingding. Umubo muna ito ng sunod-sunod bago nakahinga ng malalim. Sanay na si Yandel sa tunog na iyon, ngunit sa bawat ubo ng ina ay parang may kumakaskas pa ring takot sa dibdib niya. Lumapit siya at inayos ang manipis na kumot sa katawan ng ina. "Ma, may lugaw pa po kagabi, iinitin ko na lang, kayo po muna ang kumain." Mula sa kabilang sulok, gumalaw ang maliit na katawan ng kapatid niyang si Mimi. 9 na taong gulang lamang ito, ngunit marunong nang maging tahimik kapag nararamdaman nitong gipit sila. "Kuya, papasok ba ako mamaya?" Antok na tanong ng bata habang nakayakap sa luma nitong bag. Ngumiti si Yandel kahit mabigat ang sikmura niya. "Oo naman, kahit lapis lang dala mo, papasok ka. Sabi mo gusto mong maging teacher balang araw, di ba?" Tumanggo si Mimi sa kamarahang tumabi kay Salve. Tinakpan ni Yandel ang kalderong may natitirang lugaw at sinindihan ng uling sa improbisado nilang kalan. Habang hinihintay ang pag-init, tumingin siya sa bubong na butas-butas. Doon niya minsang inisip kung normal pa bang mangarap kapag palaging gutom ang inuuna ng katawan kaysa pag-asa. Lumabas siya ng bahay ng bahagyang lumiliwanag na ang langit. Sa tapat ng barong-barong nila ay naroon na ang kaibigan niyang si Tisoy Bulan, isang payat ding batang kariton boy na halos kaedad lang niya. Magulo ang buhok nito, nakangiti kahit kulang ang ngipin sa unahan. "O Yandel, unahan na tayo sa likod ng grocery. Kagabi may naglinis daw ng bodega, baka maraming karton," masiglang sabi ni Tisoy. "Dahan-dahan lang, baka may nauna na naman tayo sa atin," sagot ni Yandel habang inaangat ang sako sa balikat. "Basta wag na lang si Berto Cargador ang maunahan natin, parang buitre yun sa karton," pabirong sabi ni Tisoy. Ngumiti si Yandel. Sa dami ng problema, si Tisoy ang isa sa kakaunting nagpapaalala sa kanya na bata pa rin siya kahit paano. Habang naglalakad sila sa gilid ng kalsada, nadaanan nila ang pwesto ni Aling Pining, ang tindera ng lugaw na kahit hindi mayaman ay marunong maawa. "O mga anak, eto muna tig-isang basong tubig," sabi nito habang inaabot sa kanilang baso. "Yandel, kumusta si Salve?" "Ganun pa rin po, Aling Pining, inuubo pa rin sa gabi," umiling ang matanda. "Ang tagal ko nang sinasabi, ipatingin niyo na sa doktor. Delikado yan." Natahimik si Yandel. Hindi niya masabing gusto rin naman niyang gawin iyon. Wala lang talaga silang pera. Minsan, kahit pamasahe papuntang health center, ay pinoproblema pa nila. Nagkatinginan sila ni Tisoy. Pareho nilang alam ang katotohanan sa likod ng katahimikan. Pagdating nila sa likod ng grocery, mabilis silang kumilos. Namulot ng karton, nagbukod ng plastik, nag-ipon ng lata. Sa bawat pirasong naiipon sa sako ni Yandel, may mental na bilang agad sa isip niya. Panggatas, pangtinapay, pangtableta ng ina, pangbaon ni Mimi. Sa murang edad, ang mundo niya ay hindi na umiikot sa laro kundi sa presyo ng bakal, kilo ng bote, at tiyempong makakatakas sa mga mapang-abusong taga-kolekta.
Bandang 9:00 ng umaga, halos puno na ang sako niya. Tumulo siya sa junk shop ni Ramil Tabares, isang lalaking kilalang mandaraya sa timbang, pero dinadayo pa rin ng mga mangangalakal dahil siya ang pinakamalapit at madalas lang magpautang kapalit ng mas mababang bili. "Oy, Yandel, anong dala mo?" Sigaw ni Ramil mula sa loob. Namunguya ng nganga habang nagbibilang ng barya. "Karton po, plastik, saka konting lata." Tinimbang ni Ramil ang sako, ngunit kahit bata si Yandel ay marunong na siyang tumingin sa timbangan. Napansin niyang binabaan na naman nito ang bigat. "Kuya Ramil, parang kulang po yata," maingat niyang sabi. Biglang tumaas ang kilay ng lalaki. "Ikaw pa magtuturo sa akin? Ikaw nga itong batang pulot basura lang." Tahimik si Yandel, pero hindi umalis ang tingin sa timbangan. "Kung ayaw mo, de wag. Marami diyang iba. Diyan ka lang naman pupulutin sa kalsada." Dagdag ni Ramil habang tumatawa ang dalawang pahinante nito. Namula ang tenga ni Yandel, hindi sa hiya, kundi sa pinipigilang galit. Kailangan niyang pera. Kailangan niya para sa bahay. Kaya kahit masakit, tinanggap niya ang kulang na bayad. Paglabas niya ng junk shop, nadatnan niya si Mang Idro na nakaupo sa sirang bangkito sa tapat ng paggawaan ng sapatos. Dati itong karpintero, ngunit nang nasira ang pamilya at malulong sa alak, dun na lang ito napadpad. Gayunman, sa mga batang gaya ni Yandel, isa pa rin itong tao na may natitirang malasakit. "Oh, bakit nakasimangot ka?" tanong ni Mang Idro. "Wala po. Hindi ako pinanganak kahapon. Dinaya ka na naman ni Ramil, ano?" Bahagyang napangiti si Yandel sa kabila ng bigat ng loob. "Sanay na po." Sumeryo si Mang Idro. "Yun ang delikado, hiho. Kapag nasanay ka sa masamang trato, iisipin mong normal na. Hindi normal na apihin ka." Tumingin si Yandel sa malayo. Dumaraan ang mga sasakyan, nagmamadali ang mga tao, may mga estudyanteng malilinis ang uniforme at may mga empleyadong mukhang pagod ngunit tiyak kung saan pupunta. Pakiramdam niya, lahat sila ay may lugar sa mundo, maliban sa kanya. "Paano po kung mabuti ka naman pero hirap pa rin?" tanong niyang mahina. "Hindi palaging mabilis ang balik ng kabutihan," sagot ni Mang Idro. "Pero tandaan mo, may araw din para sa taong hindi nananakit kahit siya ang laging nasasaktan." Bitbit ang kakaunting kinita, dumaan si Yandel sa butika. Bumili siya ng kalahating banig ng tableta para sa ubo ng ina. Hindi sapat para sa buong linggo, pero sapat para makatulog si Salve kahit isang gabi nang hindi halos suminghap. Pag-uwi niya sa eskinita, nadatnan niya si Mimi na nakaupo sa labas habang nagsusulat sa lumang notebook. Nakakunot noo ito, tila inuubos ang liwanag ng hapon para lang matapos ang takdang aralin. "Kuya, tignan mo nga kung tama to," sabi nito sabay abot ng notebook. Binasa ni Yandel ang nakasulat na pangungusap. Hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral, ngunit natuto siyang bumasa sa pagtuturo ng dati nilang kapitbahay at sa pakikinig sa radyo. "Tama naman, galingan mo ha, ikaw ang haahon sa atin," pabirong sabi niya. "Hindi, tayong lahat," inosenteng nakangiti si Mimi. Sa loob ng bahay, nadatnan niya si ina na nakaupo at pilit nagtitiplop ng lumang damit. "Ma, bakit bumangon pa kayo?" "Hindi ako pwedeng higa lang ng higa. Nakakahiya sa inyo," mahinang tugon ni Salve. Lumuhod si Yandel sa harap nito. "Ma, wag niyo pong isipin yan. Ako na po bahala." Napatingin si Salve sa anak. Sa matang pagod ay naroon ang sakit ng isang ina na alam na maaga niyang ipinapasa ng bigat ng mundo sa bata. "Nung maliit ka," sabi ni Salve, "ang hilig mong habulin ng saranggola sa bakanteng lote. Akala ko lalaki kang magaangang buhay. Hindi ko akalaing ganito." "Ma," putol ni Yandel, "darating din po yung araw natin." Napaluha si Salve, ngulit tumanggo ito. "Oo, darating." Pagsapit ng gabi, humina ang kuryente sa buong eskinita. Ang iba'y nagsisigawan sa labas, may nagiinuman, may batang naglalaro ng tansan, at may ilang nanay na nagkukwentuhan sa may poso.
Ngunit sa loob ng maliit nilang bahay, tahimik si Yandel habang nakatingin sa kisame. Naririnig niya ang pag-ubo ng ina. Naririnig niya ang mahinang paghilik ni Mimi. Naririnig din niya ang ulan na nagsisimulang pumatak sa yero. Hindi siya agad nakatulog. Iniisip niya kung hanggang kailan ganito. Kung hanggang kailan siya gigising ng maaga para mangalakal. Kung hanggang kailan siya manonood sa mga taong may maayos na buhay habang siya ay nakikipag-agawan sa tira-tira. Kung hanggang kailan ang kabutihan ay mananatiling tahimik at ang panlalamang ang laging malakas. Ngunit kinabukasan, may mangyayari na hindi niya inaasahan. Sa kabilang panig ng lungsod, sa isang malawak ngunit malamig na mansyon na tila wala ng tunay na halakhakan, isang matandang babaeng nakaupo sa wheelchair ang muling namulat sa bigat ng kanyang sariling katahimikan. Siya si Doña Veronique Sarmiento, isang pangalang iginagalang sa negosyo ngunit unti-unti nang napapaligiran ng mga taong hindi na siya minamahal, kundi inaabangan na lamang ang araw ng kanyang pagbagsak. At sa gabing iyon, sa ilalim ng iisang langit na kapwa nilang tinatanaw mula sa magkaibang mundo, may dalawang buhay na palapit na ng palapit sa isang pagtatagpong magbabago sa takbo ng kanilang mga araw. Bago tayo mag-umpisa sa susunod na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang itanong sa'yo, nasaan ka ngayon habang binabasa mo ito? Nasa bahay ka ba? Nasa trabaho? Nasa biyahe? O nagpapahinga lang sa kwarto mo? At anong oras na dyan sa lugar mo? Minsan kasi, ang pinakamalalaking pagbabago sa buhay ng tao ay nagsisimula sa pinakasimpleng araw. Isang ordinaryong umaga, isang simpleng lakad, isang sandaling akala mo'y wala lang. Kaya kung handa ka na, ipagpatuloy natin ang kwento ni Yandel, ang batang basurero na walang kaalam-alam na ang isang simpleng pagtulong ay magbubukas ng pinto sa kapalarang hindi niya man lang pinangarap. Kinabukasan matapos ng gabing iyon, mas maaga pang nagising si Yandel kaysa karaniwan. Hindi niya alam kung dahil ba iyon sa gutom, sa lamig na sumisingaw sa sahig nilang semento o sa mga salitang binitawan ni Mang Idro noong nakaraang araw. Kahit nakapikit pa siya, sariwa pa rin sa isip niya ang sinabi nito na hindi normal maapihin siya at hindi habang buhay mananatiling nakayuko ang mabubuting tao. Pero gaya ng nakasanayan, pagdilat niya ay agad na bumalik ang realidad. Naroon pa rin ang mahinang pag-ubo ng kanyang ina. Naroon pa rin ang manipis nilang kumot. Naroon pa rin ang butas-butas na bubong na tila nagbabantang tumulo sa susunod na ulan. At naroon pa rin ang sako niyang halos kasing laki na ng katawan niya. Naghihintay na naman ng panibagong araw ng pangangalakal. Tahimik siyang bumangon upang hindi magising si Mimi. Ngulit na gulat siya nang marinig ang mahinang boses ni Salve. Yandel. Lumingon siya agad. Ma, gising na po kayo? Tumanggo si Salve, sa kamarahang umupo kahit halatang hirap. Magpahinga ka naman kahit isang umaga, kahapon pagod na pagod ka. Hindi pwede ma, wala na tayong bigas para mamaya, saka ubos na rin po ang gamot niyo kapag gabi. Saglit siyang tinitigan ng ina, sa mga matang iyon ay mababasa ang pinaghalong awa, lungkot at paghanga. Awa dahil bata pa ang anak niya, ngulit pasan na ang responsibilidad ng isang padre de familia. Lungkot dahil wala siyang magawa kundi panoorin ito, at paghanga dahil kahit kailanman hindi nagreklamo ang bata. Sa kabilang sulok ay bumangon si Mimi, sabugang buhok at hawak pa rin ng lumang notebook na tila yunakap niya habang natutulog. Kuya, sasabay ako mamaya kay Jessa papunta sa school, may quiz kami. Ngumiti si Yandel. Sige, basta kumain ka muna kahit konti. Lumabas siya ng bahay at nadatnan sa labas si Tisoy na nakasandal sa karito nito, may hawak na pandesal na tila hinati-hati na sa napakaraming kagat. Oh, gising na ang bayani ng estero, bungad ni Tisoy. Napailing si Yandel. Ikaw talaga? Saan ka nakakuha niyan? Binigay ni Aling Pining. Isa lang daw pero dinagdagan ko na ng tingin ko. Pabirong sagot nito sabay abot ng kalahati sa kaibigan. Ayoko, kainin mo na. Kunwari ka pa, kalahati nga lang to, hindi mana. Napatawa si Yandel ng bahagya at tinanggap ang tinapay. Sa gitna ng hirap, maliliit na bagay na tulad nito ang nagpapaalala sa kanyang may mga taong hindi nakakalimot magbahagi kahit kapos din. Naghiwalay sila pagkaraan ng ilang minuto.
Si Tisoy ay nagtungo sa likod ng pamilihan, samantalang si Yandel ay dumaan sa rutang papunta sa mas mataong bahagi ng lungsod. Napansin niyang mas maraming tao kaysa karaniwan. Biyernes noon at dagsa ang mga sasakyan sa pangunahing kalsada. Ang init ng araw ay hindi pa matindi, mulit ramdam na ang usok ng bus at jeep sa hangin. Bandang 10:00, puno na ang kalahati ng sako niya. May mga nakuha siyang bote sa likod ng karinderya, ilang plastik sa gilid ng palengke at 3 lumang karton mula sa isang saradong tindahan. Hindi ito ganong karami pero sapat na para umasa siyang may maiuwi siyang panghapunan. Habang naglalakad siya sa may tapat ng commercial center, napansin niyang masikip ang daloy ng tao sa pedestrian lane. May mga empleyadong nagmamadali, estudyanteng may hawak na iced coffee at mga mamimiling tila abala sa kani-kanilang bitbit. Sa gitna ng lahat ng iyon, may isang tawanin na nagpahinto sa kanyang mga paa. Sa gilid ng kalsada, sa tapat mismo ng pedestrian lane, may isang matandang babae sa wheelchair. Maayos ang kanyang ayos, nakaputing blouse, may manipis na alampay, at kahit nakaupo ay bakas ang dating tindig ng isang taong sanay na utusan ng mga tao sa paligid niya. Ngunit sa sandaling iyon, hindi iyon ang nakita ni Yandel. Ang nakita niya ay isang matanda, mag-isa, nakahinto sa gilid ng kalsadang puno ng rumaragasang sasakyan. May ilang tao ang napatingin sa babae pero agad ding umiwas. Ang iba'y kunwaring may kausap sa telepono. Ang ilan namay nagmadali na lang tumawid. May 2 tambay sa may poste na nakatingin ngunit nagtatawanan lamang. Baka may kasama yan, sabi ng isa. Hayaan mo na, mamaya mapagbintangan ka pa, sagot ng kasama nito. Sa kabilang banda, may pahong vendor na naglalako sa kariton. Nakatingin din ito sa matanda ngunit hindi lumalapit. Hindi maintindihan ni Yandel kung bakit walang gumagalaw. Napansin niyang hawak ng matanda ang gulong ng wheelchair nito. Tila sinusubukang iusog ang sarili, ngunit hindi nito maituloy dahil sa sikip ng daloy ng tao at sasakyan. Minsan ay tumitingin ito sa kaliwa, minsan sa kanan, at kahit malayo si Yandel, ramdam niya ang bigat ng pag-iisa sa mukha ng babae. Lumapit siya ng kaunti. Doon niya mas napansing nanginginig ang kamay ng matanda. Bago pa siya makapagsalita, may narinig siyang boses mula sa likod. Oy, Yandel! Si Atoy iyon, ang tahong vendor. Huwag kang makialam dyan, mukhang mayaman yan. Baka isipin kinukuhaan mo ng gamit. Pero mag-isa po siya. Ano ngayon? Hindi mo problema yan. Napalingon siya sa pedestrian light. Ilang segundo lamang ang palit nito at sa lakas ng trapiko ay tila wala ring saysay. Muli siyang tumingin sa matanda. Sa kabilang mundo ng syudad, si Doña Veronique Sarmiento ay bihirang makaranas ng kawalan ng kontrol. Ngunit sa umagang iyon, natapos niyang piliting huminto ang sasakyan ni Berto malapit sa butika para sariwain kahit sandali ang pakiramdam ng lumabas ng hindi laging nakakulong sa mansyon. Nagkagulo ang ilang tao sa gilid ng daan. Naiwan siya ng ilang metro mula sa kanyang driver dahil humarang ang isang delivery van at nagmadaling tumawid ang mga tao. Akala niyang una ay makakatulong agad ang isa sa dumaraan. Ngunit wala. May tumingin, may nagkunwaring walang nakita, may lumingon lang at dumiretso. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, naramdaman niyang hindi ang kanyang pera, apelyido o dating kapangyarihan ang nakikita ng mga tao, kundi isang matanda, mahina at istorbo sa daloy ng abala nilang araw. Mas lalong humigpit ang hawak niya sa gulong ng wheelchair. "Berto!" Mahina niyang sabi, ngulit nilamon iyon ng busina at yabag ng mga tao. Biglang may boses na umabot sa kanya. Nanay, gusto niyo po ba kayong itawid ko? Pagtingala niya, isang batang payat na may dalang sako ang nakita niya. Maalikabok ang t-shirt, may pawis sa noo, at halatang galing sa pamamasura. Ngunit diretso ang tingin nito at walang bahid ng pangamba o panghuhusga. Napakurap si Doña Veronica. Maraming beses na siyang nilapitan ng tao dahil sa interes, awa o utos. Pero iba ito. Walang pagpapakitang gilas. Walang pag-aatubiling may kapalit. "Hindi ka ba matatakot?" tanong niya. Umiling ang bata.
Kayo po ang mas delikado rito kung mag-isa kayo. Bahagyang natigilan ng matanda. Hindi siya agad nakasagot. Sa likuran ni Yandel, muling sumigaw si Atoy. Hoy bata, hayaan mo na yan. May dalawang tambay pang nagtawanan. Ayan na, hero na naman si basurero, sabi ng isa. Hindi sila pinansin ni Yandel. Lumapit siya sa likod ng wheelchair at marahang hinawakan ng hawakan nito. Pwede po? Tanong niya muli. Tahimik na tumanggo si Doña Veronica. Sakto namang nagbago ang ilaw para sa pedestrian lane. Ngunit alam ng lahat na kahit berde iyon, hindi lahat ng sasakyan ay kusang hihinto. Huminga ng malalim si Yandel at dahan-dahang itinulak ang wheelchair pasulong. Sa unang 2 metro ay maayos ang lahat. Ngunit biglang may motorsiklong humarurot sa kanan nila. Pilit sumisingit bago tuluyang magsara ang daloy. Dahan-dahan! Sigaw ng isang babae mula sa bangketa. Mabilis na inihila ni Yandel pakaliwa ang wheelchair upang hindi ito masagi. Bahagyang napakapit si Doña Veronica sa mga armrest at napapikit. Pasensya na po, sabi ni Yandel, hinihingal. Huwag po kayong matakot. Bata, nanginginig na wika ng matanda. Makakatawid po tayo. Tumingin lang po kayo sa harap. May businang malakas na umalingaw-ngaw sa kaluwa. Isang jeep ang bahagyang sumobra sa hinto at tila aabante pa. Manong, may tao po! Sigaw ni Yandel. At sa lakas ng boses niyang iyon ay napatingin ng driver at napahinto. Sa ilang segundong iyon, tila humaba ang kalsada. Parang ang bawat yapak at tulak ay may katumbas na panganib. Ngunit sa kabila ng takot, hindi binitawan ni Yandel ang wheelchair. Ramdam ni Doña Veronica ang marahang tulak ng bata. Hindi ito magaspang, hindi padalos-dalos, may pag-iingat, may paggalang, at higit sa lahat, may malasakit na hindi niya naramdaman kahit sa maraming taong matagal nang nasa paligid niya. Nang nakarating sila sa kabilang bangketa, halos sabay-sabay na huminga ng malalim ang ilang nakasaksi. May mga bulong-bulungan, may ilang napahiya marahil sa sarili dahil wala silang ginawa. At doon pa lamang dumating si Berto, pawis na pawis at halatang balisa. Donya, Diyos ko po, pasensya na po, naharang nga po. Putol-putol nitong sabi habang lumalapit. Nilingon siya ni Doña Veronica, ngunit bago pa siya magsalita, ay bumaling muna sa batang nagtulak sa kanya. Anong pangalan mo? Tanong niya. Yandel po. Buong pangalan. Yandel Yorin po. Pinagmasdan siya ng matanda. Saan ka nakatira? Nag-aatubiling si Yandel. Sanay siyang umiwas sa tanong na galing sa mga mayayamang tao. Kadalasan, kapag nalaman ng mga ito kung saan ka galing, iba na ang tining sa'yo. Ngunit kakaiba ang tono ng matanda. Hindi ito mayabang, hindi rin malamig. Sa may estero po, sa likod ng lumang talyar sa Araneta Extension. May magulang ka? May nanay po, may sakit siya, tapos may kapatid po akong nag-aaral. Bahagyang lumambot ang mukha ni Doña Veronica. Ilang taon ka na? 12 po. Napailing si Berto. Tila hindi makapaniwalang isang batang tulad nito ang tumulong samantalang dusen-dusenang may sapat na gulang ang dumaan lamang. Donya, sasamahan ko na po kayo sa kotse, sabi ng driver. Ngulit itinaas ng matanda ang isang kamay para pahintulutan siyang magsalita pa. Yandel? Mahinaw niyang sabi. Salamat. Wala po yun. Kayo po kasi ang walang kasama. Sa simpleng sagot na iyon, may kung anong kumirot sa puso ni Doña Veronica. Maraming taong nagsabi na ng salamat sa kanya noon, ngunit madalas ay pakitang tao, may hinihintay na kapalit, o nakabalot sa formalidad. Itong batang nasa harap niya ay parang hindi man lang iniisip na espesyal ang ginawa niya. Para sa kanya, sapat nang may matulungan tao. Mula sa di kalayuan, may narinig na namang boses si Yandel. Oh, tapos ka na? Baka maubusan ka ng basura. Sigaw ng tambay na sinundan ng tawanan. Bahagyang nahiya si Yandel, lalo na nang mapansing nakatingin na sa kanya ang ilang tao. Mauuna na po ako, sabi niya. Sandali, tugon ni Doña Veronique. May kasama ka bang matanda sa bahay? Nanay ko po, tumanggo ito, saka bahagyang sumandal sa upuan. Sige, salamat ulit. Hindi na naghintay si Yandel ng iba pa. Sanay siya na kapag mayaman ng kaharap, maikli lang ang espasyo na pwedeng ilaan para sa mga tulad niya.
kaya tumanggo na lang siya at mabilis na kinuha ang sako. Ngulit bago siya tuluyang makalayo, muli siyang tinawag ng matanda. "Yandel!" Lumingon siya. "Hindi ko kakalimutan ang pangalan mo." Hindi niya alam kung bakit pero may kakaibang init na dumaan sa dibdib niya sa mga salitang iyon. Hindi siya sumagot ng mahaba. Ngumiti lang siya ng kaunti at tumakbo na palayo dahil naaalala niyang kailangan pa niyang makauwi bago tanghali upang maabutan si Mimi at mabili ang kailangan para sa hapunan. Sa likod niya, tahimik na pinagmamasdan siya ni Doña Veronique hanggang sa mawala ito sa kanto. "Berto," mahinang sabi ng matanda habang itinutulak na siya papunta sa sasakyan. "Hanapin mo ang batang yon." Napatingin ng driver. "Po, hindi ngayon din, pero hanapin mo siya. Alamin mo kung tama ang sinabi niya at alamin mo kung paano siya nabubuhay." "Gagawin ko po." Habang isinasakay siya sa kotse, sumulyap si Doña Veronique sa masikip na lansangang ilang segundo lamang ang nakalipas ay mistulang tumangging kilalanin ng kanyang pag-iral. Ngunit sa gitna ng nakakahiyang karanasang iyon, isang batang basurero ang lumapit at kumilos para bang ang pagtulong ay ang pinakanatural na bagay sa mundo. At sa kabilang dulo ng siyudad, pauwi si Yandel na hindi pa rin lubos mawari kung bakit malakas ang tibok ng dibdib niya. Hindi naman siya humingi ng pera, wala rin siyang inaasahan. Ngulit pakiramdam niya, may kung anong nagbago sa hangin ng araw na iyon. Hindi pa niya alam na pagsapit ng susunod na umaga, ang pangalang binanggit niya sa kalsada ay hahantong sa kanilang barong-barong, kasama ang isang kahon na magpapayanig sa tahimik nilang buhay. Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang batiin ka kung hanggang dito ay kasama ka pa rin sa paglalakbay ni Yandel. Habang binabasa mo ito, nasa sala ka ba? Nasa higaan? Nasa trabaho? O baka nasa biyahe pa uwi? At anong oras na diyan sa lugar mo ngayon? Minsan kasi, sa pinaka-ordinaryong araw dumarating ang mga pangyayaring hindi inaasahan. Mga sandaling akala mo simpleng umaga lang, pero iyon na pala ang umpisa ng pag-ikot ng kapalaran. Kaya kung handa ka na, simulan natin ang bahaging magdadala ng unang sinag ng liwanag sa madilim na buhay ng batang basurero. Nang gabing iyon matapos niyang tulungan ng matanda na nasa wheelchair, umuwi si Yandel sa kanilang barong-barong na tila may kakaibang pakiramdam sa dibdib. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Marahil ay dahil hanggang sa pag-uwi niya, paulit-ulit pa ring bumabalik sa isip niya ang mukha ng matanda. Maayos ang pananamit, halatang galing sa mayamang mundo. Pero sa sandaling iyon ay nagmukhang kasing lungkot din ng mga taong nakatira sa iskinitang kinalakhan niya. "Kuya, ang tagal mo," bungad ni Mimi nang makita siyang papasok. "Akala ko nahuli ka na naman ni Ramil sa kulang na timbang." Napangiti si Yandel habang inilalapag ang sako sa tabilang dingding. "Hindi, napadaan lang ako sa kabilang kalsada." Lumabas si Salve mula sa loob, nakasuot ng lumang duster, bahagyang hinihingal pa rin sa pag-ubo. "May kinita ka ba?" "Inabot ng sakto para sa kalahating kilo ng bigas sa sardinas," sagot niya, saka inilabas ang ilang barya at supot mula sa bulsa. "May pambili rin po ako ng 2 tableta." Natahimik si Salve. Nakatingin siya sa baryang halos hindi man lang umabot sa palad ni Yandel. Para sa ibang tao, iyon ay maliit na halaga lamang, pero sa kanila, iyon ang pagitan ng may hapunan at wala. Habang naghahain si Mimi ng kanin sa mga pinggang magkakaibang disenyo dahil pawang pira-pirasong bigayan lang ng kapitbahay, napansin ni Salve na tila wala sa sarili ang kanyang anak. "Anak, may problema ba?" Umupo si Yandel sa sahig at tumingin sa ina. "Ma, may tinulungan po akong matandang babae kanina." "Anong nangyari?" Tanong agad ni Mimi sabay lapit. Ikinuwento niya ang lahat. Ang matandang nasa wheelchair, ang mga taong dumaraan lang, ang paglapit niya, ang pagtawid nila sa kalsada at ang tanong nito sa kanyang pangalan. Habang nagsasalita siya, tahimik lamang na nakikinig si Salve. Ngunit sa bawat detalye, mas lalo itong napapakunot noo. "Anak," wika ng ina nang matapos siya, "mabuti ang ginawa mo, pero mag-ingat ka rin. Hindi lahat ng mayayaman ay mababait." "Wala naman po siyang ginawang masama, Ma. Nagpasalamat lang po." "Hindi yun ang sinasabi ko." Umubo muna si Salve, saka nagpatuloy.
Minsan kasi, ang mga tulad natin, madaling mapasama sa usapan ng mga taong may kaya. Kapag may nangyaring hindi maganda, tayo agad ang unang pagbibintangan. Tumanggo si Yandel. Nauunawaan niya ang takot ng ina. Matagal na silang nasanay na tingnan ng mababa ng mga tao, na parabang ang kahirapan ay parang kasalanan na dapat pagdudahan sa bawat kilos. Kinabukasan, mas maaga pang nagigising ang Eskinita kesa karaniwan. May nag-aaway sa kabilang dulo dahil sa utang, may batang umiiyak dahil nawawala ang tsinelas, at may nagtitinda ng pandesal na sumisigaw ng presyo. Sa loob ng barong-barong ni Yandel, tahimik nang inihahanda ni Mimi ang uniforme nitong ilang ulit ng tinahi sa laylayan, habang si Salve ay muli na namang inuubo. "Kuya, may quiz ulit ako mamaya," sabi ni Mimi habang nag-aayos ng buhok sa harap ng basag na salamin. "Anong subject?" "Araling panlipunan." Ngumiti si Yandel. "Sige, pagbalik ko mamaya, tatanungin kita kung ilan ang nakuha mo." "Perfect yan!" Singit ni Mimi na kunwari ay mayabang, dahilan para mapangiti si Salve kahit sandali. Ngunit hindi pa man ganap na umiinit ang umaga, may isang bagay na nagpagulo sa buong Eskinita. Isang puting delivery van ang huminto sa tapat ng makitib na daanan papunta sa bahay ni Yandel. Walang ganong sasakyan na basta-basta pumapasok sa lugar nila. Kaya sa loob lang ng ilang segundo, lumabas ang mga kapitbahay. Mga batang nakapaa, mga nanay na may bimpo sa balikat, mga lalaking bagong gising at amoy alak pa. Maging si Aling Pining ay sumilip mula sa pwesto niya. "Kanino yan?" tanong ng isang kapitbahay. "May hinahanap siguro," sagot ng isa. Mula sa van ay bumaba ang dalawang lalaking maayos ang polo at slacks. Sunod na bumaba ang isang babae na may hawak na clipboard. Nagtulakan ng mga bata sa kalsada habang pilit sumisilip. "Hanapin niyo si Yandel Yorin," sabi ng babaeng may clipboard. Halos sabay-sabay napalingon ang mga tao sa barong-barong ni Yandel. "Ay, si Yandel daw!" sigaw ni Narda Velez, ang tsismosang kapitbahay na laging unang may puna sa buhay ng iba. "Ano bang ginawa mo, bata?" Lumabas si Yandel. Bakas agad ang kaba sa mukha. Sumunod si Salve, hawak ang balikat ni Mimi. "Ako po si Yandel," mahinahon niyang sabi. Tinignan siya ng babae sa clipboard saka ngumiti ng bahagya. "May padala para sa'yo." Para sa kanya. Hindi agad nag-sink in ng mga salita. Para bang saglit na tumigil ang paligid. Maging si Tisoy, nakararating lang bitbit ang karito nito, ay napatanga rin. "Baka maling tao yan," sabi ni Narda, halatang dismayada dahil mukhang hindi eskandalo ang idinulot ng van. "Hindi po," sagot ng babae. "Ito po ba ang bahay ni Yandel Yorin na nakatira kasama ang inang si Salde at kapatid na Mimi?" Mas lalong nanlaki ang mata ni Salve. "Opo, pero bakit po?" Hindi agad sumagot ang babae. Sa halip, pinababa muna ng dalawang lalaki ang isang malaking kahon na maayos na nakabalot sa makapal na craft paper at may simpleng puting ribbon. Hindi yun mukhang regalo ng mga mararata, mukha yung mula sa mundo na malayo sa kanila. Padala po ito mula kay Doña Veronique Sarmiento. Parang may kumalabog sa dibdib ni Yandel. Ang matandang tinulungan niya. Agad nagbulbungan ng mga tao sa paligid. "Sarmiento? Yung negosyante ba yun? Bakit siya magpapadala rito? May atraso ba yung bata? Ay nako, baka may kapalit yan." Ang huling boses ay mula kay Narda, na halos hindi maitago ang pananabik na may masamang mangyari. Ngunit hindi ito pinansin ni Yandel. Nakatingin lang siya sa kahon na para bang isa itong bagay na hindi dapat hawakan ng mga tulad niya. "Pirma lang po dito," sabi ng babae sabay abot ng clipboard. Hindi marunong magsulat ng maayos si Yandel sa formal na pirma, kaya bahagya siyang natigilan. Napansin niyo ng babae. "Kahit pangalan mo lang po." Maingat niyang isinulat ang Yandel Yorin sa pinakadulong linya. Nanginginig pa ang kamay niya. Pagkaalis ng mga tao mula sa van, naiwan ang kahon sa tapat ng bahay. Ngunit hindi agad nila ito binuksan. Nakatayo lang sila roon na tila hindi sigurado kung totoo ba ang lahat.
Kuya, buksan na natin. Bulong ni Mimi na hindi maitago ang pananabik. Sandali, pigilan ni Salve. Baka hindi dapat sa labas. Tumulong si Tisoy na buhati ng kahon papasok sa barong-barong. Kahit siya ay halatang sabik, pero marunong siyang rumispeto sa sandali. Pre, kung may chocolates dyan, kahit wrapper lang akin ha. Mahinang biro niya. Napangiti si Yandel ngunit halatang hindi pa rin makapaniwala. Pagkapasok ng loob, dahan-dahan nilang tinanggal ang tali at papel. Kumapit ang mga daliri ni Yandel sa karton sa kamarahang binuksan ng tikip. At doon sila tuluyang natigilan. Sa loob ng kahon ay maayos na nakasalansa ng iba't ibang bagay. Supot ng bigas, canned goods, gatas, tinapay, asukal, kape, sabon, shampoo, bagong tuwalya, ilang pirasong damit at school supplies. May bagong school bag na kulay asul para kay Mimi at sa isang gilid ay may maliit na kahong puti na naglalaman ng mga gamot at vitamins. Napahawak si Mimi sa bibig nito. Kuya! Si Salve ay halos hindi makapagsalita. Humawak siya sa gilid ng mesa na tila nang hihina sa gulat. Ngunit hindi pa roon natatapos ang laman ng kahon. May isang puting sobre na nakapatong sa ibabaw ng mga gamit. Kinuha iyon ni Yandel at ibinigay sa ina. Buksan niyo po, ma. Dahan-dahang binuksan ni Salve ang sobre at inilabas ang liham. Hindi siya gaanong sanay sa pagbabasa ng mahahabang sulat kaya inabot niya iyon kay Yandel. Basahin mo. Huminga ng malalim si Yandel at sinimulang basahin ng marahan. Kay Yandel Yorin at sa kanyang pamilya, maraming salamat sa kabutihang ipinakita mo sa akin sa araw na akala ko ay wala nang handang tumulong. Hindi ko malalimutan ang tapang at respeto mong ipinakita sa isang ekstranghera. Maliit lamang ito bilang pasasalamat. Umaasa akong makadalaw ka sa aking opisina sa tamang panahon sapagkat nais kitang makilala ng mas mabuti at matulungan ng iyong pag-aaral. Nakaakibat dito ang kaunting tulong para sa inyong pamilya. Nagpapasalamat, Veronique Sarmiento. Kasunod ng sulat ay isa pang maliit na sobre. Nang buksan niyo ni Salve, tumambad ang ilang malulutong na perang hindi pa nila hawak ng minsanan kahit sa pinakamagandang buwan ng kanilang buhay. Hindi yun milyon, hindi rin sobrang laki para sa mayaman, pero sa pamilya ni Yandel para na yung himala. Diyos ko, bulong ni Salve habang napapaiyak. Hindi ko akalaing may ganito pa palang tao. Lumapit si Mimi at yunakap ang ina. Si Yandel naman ay nanatiling nakatitig sa sulat, tila hindi pa rin makapaniwala ang nangyayari. Sa labas ng bahay, nagkukumpulan pa rin ang ilang kapitbahay. Hindi na natiis ni Narda at sumilip mula sa pintuan. Oh, anong laman? Baka naman pwedeng malaman ng kapitbahay, sabi niya na kunwari ay nakangiti. Tinakpan agad ni Tisoy ang bunganad. Ate Narda, family matters muna, maya ka na makichismis. Sino ka ba ako para sumagot sa akin? Kaibigan niya, diretso nitong sagot. Napangiwi si Narda at umalis pero hindi bagong bumulong sa ibang kapitbahay. Sigurado ako may kapalit yan, walang taong ganyang kabait nang walang hinihingi. At yun na nga ang naging usapan sa iskinita buong maghapon. Ang iba ay natuwa para sa pamilya, ang iba naman ay nainggit. Si Ramil Tabares pa nga nang mabalitaan nito ay dumaan sa hapon at kunwari ay siya na lang daw ang bibili ng ibang gamit sa kahon kung hindi raw nila kailangan. Yandel, nakangising sabi nito, yung sabon at dilata dyan, kung gusto mo, cash ko na kunin. Baka kailangan nyo rin ng pera kaysa gamit. Umiling si Yandel. Hindi po namin binebenta. Sayang, baka bukas wala na rin yung tulong na yan. Hindi sumagot si Yandel. Pero sa unang pagkakataon, hindi na siya yumuko sa harap ni Ramil. Diretso siyang tumingin dito, dahilan para bahagyang mailang ang lalaki at kusaring umalis. Pagsapit ng gabi, mas payapa kaysa dati ang hapag nila. May mainit na sabaw, may maayos na tinapay para sa agahan kinabukasan at higit sa lahat, may pakiramdam na hindi lang sila basta pinagtagpi-tagpi ng kapalaran para manatiling lugmok habang buhay. Habang kumakain sila, muling tinignan ni Salve ang sulat. Anak, sabi niya, mukhang gusto ka talagang makita ng babaeng ito. Tahimik si Yandel sa loob ng ilang segundo. Sa tingin niyo po ba, dapat akong pumunta?
Tumingin si Salve sa kanya. Matagal ko nang tinuturuan ka na maging maingat, pero matagal ko ring alam na may kabutihang kang hindi mo kayang pigilan. Kung ito ang bunga ng kabutihang iyon, baka panahon na rin para tanggapin natin na may pinto palang pwedeng bumukas para sa atin. Tumanggo si Mimi, halatang sabik. Kuya, baka makabalik ka sa school ng tuloy-tuloy. Hindi agad sumagot si Yandel, ngunit sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi takot ang laman ng dibdib niya kapag inihisip ang kinabukasan. Sa malaking bahay naman sa kabilang panig ng lungsod, tahimik na nakaupo si Doña Veronique Sarmiento sa kanyang wheelchair sa harap ng bintana. Nasa likod niya si Berto, hawak ang ilang dokumento. Nadala na po ang kahon, sabi ng driver. Hindi lumingon ang matanda. At natanggap na po nila, totoo ang lahat ng sinabi ng bata. May sakit ang ina, nag-aaral ang kapatid, maayos silang tao. Marahang napapikit si Doña Veronique. Mabuti. Ngunit sa kabilang dulo ng mansyon, isang pares ng matang puno ng pagdududa ang nakamasid mula sa bahagyang nakaawang na pinto. Si Cyril Sarmiento, ang pamangkin niyang lihim na nagbibilang ng mga araw na mapa sa kanya ang lahat, ay narinig ang pangalan ng batang tinulungan ng tiyahin. At sa sandaling iyon, nagsimula ang unang anino ng inggit at panganib na dahan-dahang sasabay sa pagliliwanag ng buhay ni Yandel. Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating istorya, saglit kitang yayayain na huminga muna at damhin ang takbo ng kwento. Habang binabasa mo ito, nasa ang sulok ka kaya ng mundo? Nasa sala ka ba habang umiinom ng kape? Nasa higaan habang nagpapahinga? O baka nasa biyahe at palihim mong sinusundan ang bawat pangyayari sa buhay ni Yandel? At anong oras na dyan sa lugar mo ngayon? Minsan kasi kapag akala natin nagsisimula ng luminaw ang buhay ng isang tao, doon pa sumusulpot ang mas mabibigat na pagsubok. Kaya kung handa ka na, ipagpatuloy natin ang kwento ng batang basurero na unti-unti nang umaahon, ngunit hindi pa pala tapos ang dilim na gustong humila sa kanya pabalik. Ilang linggo matapos dumating ang kahon mula kay Doña Veronique Sarmiento, nag-iba ang ritmo ng buhay sa maliit na barong-barong ni Yandel. Hindi pa iyon marangya, hindi pa rin nawala ang tagpi-tagping yero sa bubong, ang makipot na daanan sa labas, at ang amoy ng estero kapag tanhaling tapat. Pero sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may laman na ang lalagyan ng bigas nila. May sapat na gamot si Salve para sa ilang araw at si Mimi ay pumapasok sa paaralan na may maayos ng bag at kumpletong gamit. Sa maliit na hapag na dating laging kulang, may pandesal na tuyo pero sapat. May itlog sa ilang umaga at kung minsan ay may mainit na sabaw na hindi na kailangang tipirin ng asin para lang magkalasa. Habang naglalagay ng gamot sa tabi ng higaan, napansin ni Yandel na nakatitig sa kanya ang kanyang ina. Bakit po ma? Tanong niya. Marahang ngumiti si Salve, bagamat halata pa rin ang panghihina ng katawan. Hindi lang ako sanay na makitang humihinga ka ng hindi laging nagmamadali. Napatingin si Yander sa bintanang yari sa lumang plywood. Sa totoo lang, hindi rin siya sanay. Simula bugtok sang parang palaging may humahabol sa kanya. Gutom, utang, pagod, oras. Ngayon kahit paano, nagkaroon ng puwang ang paghinga. Pero kasabay ng pagginhawa ay ang kaba na baka biglang mawala ang lahat. Yandel? Sabi niya habang inaayos ang kumot ni Salve. Sa susunod na linggo po, pinapapunta raw ako sa opisina ni Doña Veronique. Sinabi na nga ni Faye sa singlet kahapon. Sagot ng ina, pumunta ka, huwag kang matakot. Paano po kung hindi ako bagay doon? Biglang nagsalita si Mimi mula sa sulok habang nagtatali ng buhok. Kuya, ikaw nga ang tumulong sa kanya nang walang iniisip. Sila ang dapat mahiya kung may hindi bagay. Napatawa si Salve, saka naubo. Tama ang kapatid mo. Ang dangal, hindi yan nasusukat sa sapatos o sa ganda ng damit. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ngang unti-unting mag-ayos ang mga bagay. Sa tulong ni Faye Almario, ang sekretaryang ipinadala ni Doña Veronique, natulungan si Yandel na maasikaso ang muling pag-enroll niya sa alternative learning system, habang si Mimi ay nabigyan ng mga gamit sa paaralan at allowance kahit kaunti para sa pamasahe at baon.
Hindi na araw-araw namamasura si Yandel gaya ng dati. Kailangan pa rin niyang tumulong sa bahay at kung minsan ay namumulot pa rin siya ng bote at karton sa umaga, pero hindi na iyon ang buong sentro ng buhay niya. May oras na siyang mag-aral sa hapon at magbasa sa gabi kahit pa sa ilalim ng ilaw na mahina ang bumbilya. Minsan, habang naglalakad siya papunta sa learning center na pinapasukan, sinabayan siya ni Tisoy. "Pare, ang talino mo na yata, baka mamaya hindi mo na ako kilalanin," biro nito habang itinutulak ang lumang kariton. "Loko ka, ikaw pa rin ang unang uutangan ko pag wala akong piso," sagot ni Yandel. "Aba, may pinag-aralan na, may sense of humor pa." Pareho silang natawa, ngunit pansin ni Yandel sa likod ng biro ni Tisoy ay may bahid ng lungkot. Kaibigan niya ito, pero hindi lahat ay pare-parehong nabibigyan ng pagkakataon. Naramdaman niyang hindi dapat siyang umangat ng mag-isa at kalimutan ng mga kasabay niyang lumubog noon. Ilang linggo pa ang lumipas at inanyayahan si Yandel ni Doña Veronique na dumalo tuwing Sabado sa munting community program na pinopondohan nito para sa mga batang kalye, mangangalakal at out-of-school youth. Doon niya nakilala si Jessa Malihan, isang social worker na simple man manamit ay malinaw magsalita at tunay makinig. Nakilala rin niya si Sir Noel Berdida, isang gurong tahimik ngunit marunong humikayat ng mga batang halos nawalan na ng ganang mangarap. Sa unang araw niya roon, may ilang batang nagtinginan nang makilala siyang yung batang tumulong kay Doña Veronique. Siya ba yun? Bulong ng isang payat na batang lalaki na nagngangalang Pabling. Ang bata naman pala niya, sabi ng dalagitang si Rica May. Lumapit si Jessa at inakbayan si Yandel. Walang kailangang ikahiya rito. Lahat kayo may kanya-kanyang pinanggalingan. Ang mahalaga, nandito kayo para may matutunan at hindi kayo iwanan ng mundo. Sa mga sumunod na Sabado, unti-unting lumawak ang mundo na kilala ni Yandel. Natutunan niyang hindi lang siya ang batang napilitang tumanda ng maaga. Si Junver ay dating namamalimos sa mga terminal. Si Rica May na may dating yaya sa murang edad. Si Pabling ay minsang natutulog sa ilalim ng tulay. Sa bawat kwento, mas lumalalim ang pag-unawa ni Yandel na ang kahirapan ay hindi simpleng kakulangan sa pera. Isa itong mundong puno ng pagod, kahihiyan at patuloy na pagkikitaglaban para mapansin bilang tao. Samantala, sa mansyon ng mga Sarmiento, hindi natuwa si Cyril sa lahat ng ito. Isang hapon, nadatnan niya si Faye na may hawak na folder ng mga papeles ni Yandel sa study room ni Doña Veronique. "Ano na naman yan?" Malamig niyang tanong. "Scholarship endorsement po para kay Yandel at request approval para sa medical assistance ng ina niya." Maingat na sagot ni Faye. Nanagas si Faye. Alam niyang mapanganib magsalita kontra sa pamangkin ng kanyang amo. Ngunit hindi rin niya maatim ang panglalait. "Hindi po siyang pulibi, sir. Masipag pong bata si Yandel." Biglang tumalim ang tingin ni Cyril. "I did not ask for your opinion." Hindi sumagot si Faye. Ngunit nang makaalis ang lalaki, agad niyang naramdaman na hindi ito titigil. Hindi lamang ito inis, may halong takot ang galit ni Cyril. Takot na may ibang taong mapalapit sa tiyahin niyang matagal na niyang gustong kontrolin. At tama nga ang kutob niya. Sa gabing iyon, ipinatawag ni Cyril ang fixer na si Aldren Ponce sa isang mamahaling kafe sa may Tomas Morato. Nakaitim na polo si Aldren, madulas magsalita at sanay sa maruruming trabaho basta may kapalit na pera. "Gusto kong hukayin mo ang pamilya ng batang iyon," sabi ni Cyril habang umiinom ng espresso. "Lahat, kahit anong pwedeng ikadumi nila." "Anong klasing dumi?" tanong ni Aldren. "Utang, kaso, nakaw, kahit chismis pwede. Gawin mong kasinungalingan kung wala. Basta gusto ko may maipakita akong dahilan kung bakit hindi dapat pagkatiwalaan ni tita ang batang iyon." Napangisi si Aldren. "Madali lang yan. Mas lalong madali kapag mahirap ang target. Konting bulong lang mabilis ng paniwalaan." Hindi nila alam, sa bawat kilos nila, lalo lamang papalakas ang unos na haharapin ni Yandel. Makalipas ang ilang araw, nagsimula na ang paninira.
Una, may bulong sa iskinita na raw ay si Salve ay dati palang nagnakaw sa pinagsisilbihan nitong amo kaya siya napaalis. Pangalawa, may kung sino raw na nagsabing modus lamang ang pagpapakahirap ni Yandel para makuha ang awa ng mayaman. At pangatlo, may lihim na nagpakalat ng sabi-sabing may tinatagong masamang ugali si Mimi sa paaralan para masira pati ang reputasyon ng batang wala namang kaalam-alam. Isang hapon, habang pauwi si Yandel mula sa learning center, nadatnan niyang may 2 barangay tanod sa tapat ng bahay nila. Nakatayo roon si Narda Velez, halatang tuwang-tuwa sa gulo. "Ano pong nangyari?" tanong niya agad. Lumabas si Salve, maputla ang mukha at halatang pinipigilan ng pag-iyak. "Anak, may reklamo raw laban sa akin." "Reklamo?" Nanglaki ang mata ni Yandel. Lumapit ang isang tanod. "May lumabas na impormasyon na may kaso raw ng pagnanakaw ang nanay mo noon sa dati niyang pinagsilbihan. Kailangan lang naming beripikahin." Hindi agad nakapagsalita si Yandel. Nanigas ang kanyang balikat. Sa likod ng tanod ay nakatayo si Narda, nakapamewang at kunwagi ay naaawa. "Pasensya na kayo sabi nito na halatang plastic. "May nagsumbong lang sa barangay, mahirap na." "Huwag kang magpanggap," biglang sabi ni Mimi mula sa pinto. "Ikaw yung unang naggalat niyan." "Hoy bata, wala kang galang," bulyaw ni Narda. Bago pa lumala, dumating si Tisoy at si Aling Pining, sumunod rin si Jessa na sakto namang galing sa area para kumustahin si Yandel. Nang marinig nito ang issue, agad siyang kumilos. "Sir," sabi ni Jessa sa tanod, "may formal document po ba kayong hawak o verbal complaint lang ito?" Nagkakitanginan ng 2 tanod. "Verbal pa lang po." "Kung ganon, hindi po dapat kayo nananakot ng ganito sa pamilya, lalo na may sakit dito." Natahimik sandali ang paligid, ngunit hindi natapos doon ang bigat ng esena. Humarap si Salve sa anak, umiiyak na. "Anak, hindi totoo yan. Hindi ako nanakaw." Lumapit agad si Yandel at hinawakan ng mga balikat ng ina. "Alam ko po, ma." At totoo nga, wala man siyang buong detalye sa nakaraan ng ina, kilang-kilala niya ang uri ng babaeng nagpalaki sa kanya. Maaaring mahina si Salve sa katawan, pero hindi ito magnanakaw, hindi ito nanlalamang, hindi ito mga apak sa kapwa para mabuhay. Kinagabihan, dumating si Faye sa bahay nila, dala ang balita na umabot na raw kay Doña Veronica ang tsismis. Hindi naniniwala si Doña, pero kailangan natin ng patunay bago pa ito lumaki. "Paano po namin mapapatunayan?" tanong ni Yandel. Doon nagsalita si Salve, naninginig ang boses. "May isang tao noon, si Mang Celso Banquerigo. Gwardya siya sa lumang bahay na pinagsilbihan ko. Alam niya ang totoo. Alam niyang hindi ako ang nanakaw." "Nasaan na po siya ngayon?" tanong ni Jessa. "Hindi ko alam. Huling balita ko, lumipat raw sa Novaliches." Nagkakitanginan sina Yandel, Faye at Jessa. Alam nilang ito na ang susunod na laban. Hindi na ito simpleng usapang kapitbahay. May taong sadyang gustong sirain ng pangalan ng kanilang pamilya sa sandaling nagsisimula pa lang itong bumangon. Kinabukasan, maaga silang umalis. Si Yandel, si Jessa at si Tisoy na nagpumilit sumama kahit walang nagsasabi sa kanya. Habang nasa biyahe, nakatanaw si Yandel sa bintana ng jeep. Pakiramdam niya ay sa tuwing susubok siyang tumayo, may kamay na hihila sa paa niya baba. Napansin niyo ni Jessa. "Pagod ka na?" Umiling si Yandel. "Hindi po, nagtataka lang po ako. Bakit po ganun? Nung wala kami, parang walang may pakialam. Ngayon pong may tumulong na sa amin, saka naman may gustong manira." Marahang napangiti si Jessa pero may lungkot ang mga mata. Ganun talaga minsan. Kapag ang isang taong sanay maliitin ay nagsimulang umangat, hindi lahat masaya. May iba, gusto kang manatiling nasa ibaba para hindi mabawasan ng tingin nilang mataas sila. Tahimik na napakuyom si Yandel ng kamao.
Sa mga sandaling iyon, hindi pa niya alam kung gaano kalaki ang papel ng mga taong naninira sa kanya. Ngunit malinaw na sa puso niya ang isang bagay. Hindi na lang ito laban para sa sarili niya. Laban na rin ito para sa pangalan ng ina niyang buong buhay na nagtiis ng tahimik. Laban para sa kapatid niyang nagsisimula palang mangarap. At laban para sa pagkakataong minsan lamang dumating sa buhay nila. Habang umaandar ang jeep papalayo, sa loob naman ng isang malamig na opisina, nakaupo si Cyril sa harap ng mesa at naghihintay ng balita mula kay Aldren. Hindi pa man niya nakukuha ang gusto niya, may nigisi na sa labi niya. Akala niya, sapat na ang mga unang bulong para matumba ang tiwala ni Doña Veronique sa batang basurero. Ngunit sa kabilang banda ng lungsod, paparating pa lamang si Yandel sa susunod na piraso ng katotohanang kayang magbaliktad sa buong kasinungalingang ibinato sa kanila. Bago tayo tuluyang dumako sa huling bahagi ng ating istorya, gusto ko munang samahan mo akong damihin ng bigat at ganda ng paglalakbay na ito. Kung nasaan ka man ngayon, nasa bahay, nasa trabaho, nasa biyahe o tahimik lang na nagpapahinga, salamat dahil inabot mo ang dulo ng kwento ni Yandel. At anong oras na dyan sa lugar mo habang binabasa mo ito? Minsan kasi, ang mga huling kabanata ng isang buhay ay hindi basta dulo lamang ng problema, kundi simula ng bagong pagkatao. Kaya kung handa ka na, eto na ang pinakamatinding bahagi ng kwento, ang pagharap sa kasinungalingan, ang pagbagsak ng mga mapagkunwari, at ang pag-angat ng isang batang minsang walang-wala kundi mabuting puso lamang ang puhunan. Nagsimula ang lahat sa paghahanap nila kay Mang Celso Banquerigo. Mula sa huling tagpong iyon sa loob ng jeep, tuloy-tuloy ang biyahe ni Yandel, Jessa at Tisoy patungong Novaliches. Maalikabok ang daan, masikip ang terminal, at hindi biro ang pamasahe para sa mga tulad nila. Ngunit hindi ininda ni Yandel ang pagod. Buong biyahe ay iisa lamang ang laman ng isip niya. Kailangan niyang mapatunayan na nagsasabi ng totoo ang ina niya. Pre, bulong ni Tisoy habang nasa likod sila ng jeep. Kahit anong mangyari, huwag kang panghihinaan. Hindi ako sumama rito para manood lang. Napalingon si Yandel at bahagyang ngumiti. Salamat. Isa pa, kapag sumikat ka balang araw, tandaan mong ako ang kaibigan mong amoy bakal at karton. Napatawa si Jessa sa tabi nila. Hindi ka talaga nawawalan ng timing, ano? Kailanan po yan, ate. Baka kung puro seryoso, himatayan na kami ng nerbiyos. Pagdating nila sa maliit na komunidad na itinuro ng dating kakilala ni Salve, tila isang oras pa bago nila tuluyang nakita ang bahay ni Mang Celso. Isa iyong lumang bangalo na may bakuran ng gumamela at may alagang asong matanda na rin sa tingin. Lumabas ang isang payat na lalaki na may ubanang nang makarinig ng katok. Nakasando ito at may salamin, ngunit diretso pa rin ang tindig. Anong kailangan nyo? Lumapit si Jessa. Kayo po ba si Mang Celso Banquerigo? Oo. Sino kayo? Huminga ng malalim si Yandel. Ako po si Yandel, anak po ni Salve Llorin. Sa isang saglit, tila natigilan ng matanda. Para bang may matandang sugat na muling nabuksan sa isip niya. Salve? Mahinang ulit nito. Buhay pa siya? Opo. Pero may naninira po sa kanya ngayon. Sinasabi nilang nagnakaw raw siya noon sa pinagsilbihan niya. Sabi po ng ina ko, alam niyo ang totoo. Matagal na walang nagsalita. Tanging tahol ng aso at yapag ng mga dumaraang tao ang maririnig sa labas. Sa wakas ay bumuntong hinga si Mang Celso at binuksan ng mas malaki ang pinto. Pumasok kayo. Sa loob ng bahay, amoy lumang kahoy at kape. May mga medalya sa dingding, ilang litrato ng pamilya at isang kahon ng lumang papeles sa ibabaw ng aparador. Naupo silang lahat sa sala habang ang matanda ay tahimik na nakatingin kay Yandel. Kamukha mo ang nanay mo sa mata, sabi nito. Matagal ko nang gustong itama ang nangyari noon. Kaso pagkatapos ng iskandalo, mabilis akong inilipat ng agency. Wala na akong nagawa. Totoo po bang hindi siyang nagnakaw? Diretsyong tanong ni Yandel. Totoong hindi siyang nagnakaw, madiing sagot ni Mang Celso. Ang may gawa noon ay pamangkin ng amo nilang lalaki, pero pinagtakpan dahil ayaw nilang sumabog ang pangalan ng pamilya. Mas madaling isisi sa katulong kesa umamin na may magnanakaw sa sarili nilang dugo. Nanginginig ang mga daliri ni Yandel sa tuhod niya. Hindi siya nagkamali.
Hindi nagsinungaling ang ina niya. May patunay po ba kayo? Maingat na tanong ni Jessa. Tumayo si Mang Celso at tinungo ang lumang kahon ng dokumento. Ilang minuto siyang naghalongkat bago naglabas ng photocopy ng incident report, isang pirasong lumang logbook, at isang sulat kamay na salaysay na pirmado niya noon, ngunit hindi na naisama sa opisyal na investigasyon. "Tinago ko to," sabi niya, "kasi alam kong may araw na babalik ang katotohanan." Mabilis na kinuha ni Jessa ang mga dokumento. "Napakahalaga po nito. Totoo po bang handa kayong magbigay ng pahayag ulit?" tanong ni Yandel. Tumanggo si Mang Celso. "Kung para kay Salve, oo. Masyado nang matagal ang pananahimik ko." Sa biyahe pa uwi, ramdam ni Yandel na parang may naalis na malaking bato sa dibdib niya. Ngulit kasabay ng gaan na iyon ay ang mabigat na kaalamang hindi aksidente ang lahat. May taong sadyang humukay sa nakalaan ng ina niya para sirain sila. At sa hinalang iyon, iisang pangalan agad ang pumasok sa isip ni na Jessa at Faye nang makita nila ang mga dokumento kinagabihan sa bahay ni na Yandel. Si Cyril Sarmiento. "Hindi ito gawa-gawang chismis lang," sabi ni Faye habang maingat na kinukuhanan ng litrato ang mga papel. "May gumastos para hukayin ito. May nag-utos." "Si Cyril?" tanong ni Mimi, na ngayon ay marunong nang makinig sa usapan ng matatanda dahil sa mga pinagdaraanan nila. Hindi agad sumagot si Faye, pero sapat na ang katahimikan nito upang maunamaan ng lahat. Kinabukasan, dinala nila ang mga ebidensya kay Doña Veronique. Sa study room ng mansyon, tahimik na nakaupo si Doña Veronique sa kanyang wheelchair habang isa-isang inilalatag ni Faye ang mga papel sa mesa. Naroon din si Berto, halatang galit na sa nangyayari, at si Attorney Benicio Fuentes, ang abogado ng pamilya. Binasa ni Doña Veronique ang mga dokumento ng hindi umiimik. Sa bawat pahina, lalo lamang tumitigas ang kanyang mukha. "Tama pala ang kutob ko. Hindi ito ordinaryong paninira. Ako po ang humihingi ng tawad, Donya. Ayoko po sanang madamay pa kayo." Biglang itinaas ng matanda ang kamay. "Hindi ikaw ang dapat humingi ng tawad. Ang dapat humingi ng tawad ay ang taong gumamit ng kahirapan at kahinaan ng iba para lamang protektahan ang sarili niyang kasakiman." Napaayos ng upo si Berto. "Ipapatawag na po ba natin si Sir Cyril?" "Huwag muna," sagot ni Doña Veronique. "Mas gusto kong mahuli siya sa paniniwalang siya pa rin ang may kontrol." Lumipas ang mga buwan. Sa panahong iyon, tuloy-tuloy pa rin ang pag-angat ng buhay ni na Yandel. Hindi iyon mabilis na parang mirakulo sa pelikula. Dahan-dahan itong umusad, makatotohanan at may kasamang pagod. Naituloy ni Yandel ang pag-aaral at kalaunan ay naipasok sa senior high barangay sa pamamagitan ng scholarship na personal na inaprubahan ni Doña Veronique. Si Mimi naman ay lalo pang ginanahan sa eskwela at palaging nangunguna sa kanilang klase. Si Salve, dahil sa tuloy-tuloy na gamutan at mas maayos na pagkain, ay nagsimulang lumakas kahit paano. Sa mungkahi ni Jessa at tulong ng foundation, nabigyan si Salve ng maliit na puhunan upang magluto at magbenta ng sopas, lugaw at pansit sa umaga. Sa una ay maliit lamang ang kita, ngunit dahil masarap at malinis siyang magluto, unti-unting dumami ang bumibili. Maging si Aling Pining ay natuwa at imbes na mainggit, ay tumulong pa sa paghanap ng suki. Sabi ni Aling Pining, minsang magkatabi silang nagtitinda. "Dati pareho lang tayong naghahabol ng kulang. Ngayon, kahit paano, may direksyon na." Habang umaayos ang kanilang buhay, si Cyril na may lalo pang nababalisa. Napapansin niyang mas madalas kausap ni Doña Veronique sina Faye, Berto at ang abogado kesa siya. Hindi rin siya komportable sa mga dokumentong pinapapirmahan sa kanya nitong mga nakaraang buwan dahil masusi ng sinusuri ng legal team ang galaw sa mga kumpanya. Kaya naghanda siya ng huling baraha. Nang sumapit ang ikalimang anibersaryo ng Sarmiento Foundation, nag-organisa siya ng isang engranding pagtitipon sa ballroom ng isa sa mga hotel ng pamilya. Sa panlabas, selebrasyon ito para sa kawanggawa ng foundation.
Ngunit sa totoo lang, balak niya itong gamiting entablado upang maipakitang siya ang natural na tagapagmana at muka ng susunod na pamumuno. Dumating ang mga board members, donors, empleyado at ilang pamilyang natulungan ng foundation. Kasama sa mga inanyayahan sina Jessa, Faye, Berto at maging ang pamilya ni Yandel. Nang gabing iyon, simple ngunit balinis ang suot ni Yandel. Isang puting polo at maayos na pantalon na unang beses niyang isinuot sa ganitong klaseng okasyon. Si Mimi ay nakadamit ng asul na bestida na bigay ni Faye, habang si Salve ay nakakremang blouse at nakatingin sa paligid na parang hindi pa rin sanay sa lugar. "Kuya," bulong ni Mimi, "parang panaginip lang, no?" "Hindi na to panaginip," sagot ni Yandel. "Pinaghirapan na rin natin to." Sa unahan ng ballroom, nagsimula ang programa. Maraming palakpakan, video presentation at pasasalamat. Ngumit nang tumayo si Cyril para magsalita, may kakaibang kumpiyansa sa kanyang tindig. Sa loob ng maraming taon, sabi niya sa mikropono, pinangunahan ng tiyahin kong si Doña Veronique ang foundation na ito nang may malasakit. At bilang kanyang pinakamalapit na pamilya sa negosyo, handa akong ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. May ilang pumalakpak, ngulit hindi nagtagal ang esena. Mula sa gilid ng stage, umusad ang wheelchair ni Doña Veronique. Kasama niya si Attorney Benicio. Biglang tumahimik ang buong ballroom. "Bago ka pa magpatuloy, Cyril?" Malamig ngunit malinaw na sabi ng matanda. "May mga bagay tayong dapat linawin sa harap ng lahat." Napakunot ang no ni Cyril. "Tita, mamaya na natin pag-usapan." "Hindi, ngayon." Sa isang kumpas ni Attorney Benicio, lumabas sa malaking screen ang mga dokumentong pinaghirapan nilang tipunin. Mga peke at dumaan ng transaksyon ni Cyril, mga iligal na paglipat ng pondo, mga bayad sa fixer na si Aldrin Ponce, at pati ang chain of messages kung saan iniutos nito ang paninira sa pamilya ni Yandel. Alingaw-ngaw ang bulungan sa ballroom. "Nagkakamali kayo, hindi totoo yan." Kasama sa ebidensya ang bank records, testimonya at video conference logs, sabi ng abogado. At narito rin ang affidavit ni Mang Celso Banquerido ukol sa kasong ipinukol sa pamilya ni Salve Llorin. Napaatras si Cyril. Sa unang pagkakataon, halatang nabibitawan na siya ng kumpiyansa. Ngunit sa kabila noon, hindi pa rin siya nagpigil. Bigla siyang napatingin kay Yandel at sumigaw. "At para dito lang ba? Para sa isang batang basurero? Isang hamak na..." Hindi na niya natapos. Tumayo si Yandel mula sa kinuupuan niya at hinarap ang buong hulwagan. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala, ngulit malinaw at buo ang boses niya. "Hindi po ako naririto para kunin ang hindi sa akin, at lalong hindi po ako naririto para yumaman sa awa ninyo. Ang dala ko lang po rito ay ang pangalan ng nanay kong matagal ninyong sinira at ang totoo naming buhay na paulit-ulit ninyong minamaliit. Kung mahirap man kami, hindi ibig sabihin nun na pwede kaming apihin. Kung dati akong batang basurero, hindi ibig sabihin nun na wala na akong karapatang igalang." Lubos na natahimik ang mga tao. Maging si Salve ay napaluha sa narinig. Si Doña Veronique naman ay tahimik na tumanggo. Para bang sa sandaling iyon ay lalo niyang nakumpirma na hindi siya nagkamali sa batang minsang tumulong sa kanya sa kalsada. Ilang minuto lamang matapos ang pagsabog ng katotohanan, pumasok ang mga otoridad. Inaresto si Cyril Sarmiento at si Aldrin Ponce sa kasong estafa, falsification of documents, at illegal diversion of corporate funds. Ang ilang tauhan nilang kasabwat ay agad ding sinuspinde. Si Narda Velez, nang maipakita ang mga mensahe at perang tinanggap niya kapalit ng pagkalat ng chismis, ay napahiya sa buong komunidad at tuluyang umalis sa eskinita. Si Ramil Tabares naman ay inimbestigahan matapos magsumbong ang ilang maangalakal at nalaman ang matagal na niyang pandaraya sa timbangan, dahilan upang masuspindi ang permit ng junk shop niya. Sa paglipas ng mga buwan pagkatapos noon, tuluyan nang nagbago ang buhay ni Yandel. Hindi dahil nagising silang biglang may mansyon at mamahaling kotse, kundi dahil sa wakas ay nakatayo na sila sa buhay na hindi na kailangang laging mangamba
sa susunod na araw. Nakapagtapos si Yandel ng senior high ng may karangalan at kalaunan ay natanggap bilang scholar sa kursong social work. Isang bagay na hindi man niya pinangarap noon ay pinili niyang tahakin dahil gusto niyang tulungan ang mga batang tulad niya noon. Si Mimi ay nagtuloy-tuloy sa pag-aaral at naging kilala sa paaralan dahil sa sipag at talino. Si Salve naman ay lumaki ang maliit na lugawan hanggang sa magkaroon ng permanenteng pwesto malapit sa terminal, kung saan si Aling Pining ang una niyang naging katuwang sa negosyo. At si Doña Veronique? Sa halip na iwan ang malaking bahagi ng kanyang pamana sa isang taong may dugo, ngunit walang konsensya, pinili niyang buuin ang mas makabuluhang legasiya. Pinalawak niya ang Sarmiento Foundation at itinatag ang isang programang tumutulong sa mga batang mangangalakal, palaboy at out-of-school youth. At sa seremonyang ginanap makalipas ang isang taon, sa parehong siyudad kung saan minsan ay walang gustong tumulong sa isang matanda na nasa wheelchair, itinalaga niya si Yandel bilang kauna-unahang Youth Ambassador for Dignity and Opportunity ng Foundation. Sa araw ding iyon, pinasinayaan ang isang pedestrian assistance center sa mismong kalsadang pinangyarihan ng una nilang pagtatagpo. May malinaw na tawiran, nakatalagang alalay sa senior citizens at persons with disabilities, at isang maliit na plaka na may nakasulat, sa alaala ng isang simpleng pagtulong na nagbukas ng landas para sa maraming buhay, Yandel Llorin at Doña Veronique Sarmiento. Habang nakatingin sa plaka, marahang lumapit si Doña Veronique kay Yandel. "Alam mo," sabi niya, "noong araw na itinulak mo ako sa wheelchair na iyon, akala ko tutulungan mo lang akong makatawid sa kalsada. Hindi ko alam, tatawid din pala ako palabas sa maling pagtitiwala ko sa mga tao." Napangiti si Yandel. "Ako rin po, Donya. Akala ko po noon, simpleng tulong lang ang ginawa ko. Hindi ko alam na iyon pala ang unang hakbang palabas sa dati naming buhay." Sa di kalayuan, nakita niyang nagtatawanan sina Mimi, Tisoy, Jessa, Faye, Berto at maging si Mang Idro na ngayoy tumigil na sa pag-inom at paminsan-minsan ay tumutulong sa lugawan ni Salve. Kompleto silang lahat sa araw na iyon. Mga taong minsang naging saksi sa hirap, sa paninira, sa pagbangon at sa tagumpay. At doon nagtapos ang kwento ni Yandel. Hindi bilang batang basurero na kinawawaan ng mundo, kundi bilang lalaking pinatunayan na ang kabutihan, kapag pinanghawakan sa gitna ng hirap, ay may kapangyarihang baguhin hindi lamang ang sariling kapalaran, kundi pati ang buhay ng iba. Dahil minsan, sapat na ang isang taong handang tumulak ng isang wheelchair sa tamang oras para tuluyang makatawid ang maraming buhay mula sa dilim papunta sa liwanag.